Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, papadalhan niyang muli ng sulat si Senate President Chis Escudero kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, hihilingin nito kay Escudero na magkaroon uli ng caucus mula sa mga hanay ng mga senador upang matalakay ang impeachment trial ni Vice President Sara. Paglilinaw naman ni Pimentel, walang kaugnayan sa gagawin na caucus ang mga reklamo laban sa Vice Presidente kahit sa impeachment trial umano nito ang pag-uusapan. Nais na kasing madaliin ni Pimentel ang trial ni Duterte. Ngunit nauna nang sinabi ni Escudero na wala pa umanong mangyayaring impeachment laban sa Vice Presidente dahil anya, nais nitong tapusin muna ni Escudero ang SONA ni BBM. Kaya naman, sa June ngayong taong kasalukuyan pa didinggin ang impeachment trial ni Duterte. Paliwanag ni Escudero sa nauna niyang naging pahayag, kinakailangan pa umanong isa lang muna sa plenaryo ng Senado ang pagbuo sa kapulungan bilang impeachment court batay sa panuntunan ng Senado. The Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Matapos naman ang naging mensahe ni Pimentel nitong February 20, muling naglabas ng statement si Escudero at sinabing kukonsultahin niya umano ang kanyang mga kapwa-senador kung kaya ba nilang pag-usapan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Escudero, tutol umano siya sa naging panawagan ni Pimentel na simula ng Senado ang trial sa panahon ng recess kung kailan wala ang mga senador sa sesyon. I, however, disagree with him that we can start the trial during the recess when we are not in session by simply agreeing among ourselves to do so. This may bring our actions into questions before the court's prudence, as they say, is the better part of valor. Meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang Konstitusyon plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho eh. Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasesyon ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives abalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na eh. Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution, nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So, pwedeng mag-session ang Senate on its own? On its own, because there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate leadership? Hindi na nga. Kasi kung, Senate leadership initiative na lang. Inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola. Kailangan siya magtawag ng special session. Hindi. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, so the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangan magdepende sa labas ng Senado. So, si SP Chis ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate? Correct, patawagin niya kami. Pero, syempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So, dahan-dahan, si Senator Risa Ontiveros nag-message na sa akin, sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si majority leader, pero wala akong personal knowledge doon. So dahan-dahan, nagiging 3 na kami. So pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient
pressure on the Senate President already. Kaya lang yun ang tanong, sir, dahil marami re-electionists, magkakampanya, busy sa campaign. Do you think dadami yung sasama sa inyo na mananawagan kay SP na magkaroon ng Senate session? Dapat siguro mayroon silang maramdaman na pressure sa taong bayan na ito ang tamang pagbasa sa Constitution. Hindi ito dahil sa gusto mong i-convict o gusto mong i-acquit, immaterial yun. Wag natin ipag-usapan yun. Pero yung tamang pagbasa lamang ng utos ng Constitution. Okay, RG, and then Mav, and then Amor. Sir, madalas sabihin, we've been discussing and everybody's been discussing legalities all this time ever since the impeachment first came out and the rules. But there's a tendency to forget that impeachment is essentially a political exercise. So let me ask, ano ba talaga ang mood dito sa Senado ng mga kasamahan ninyo pagdating sa impeachment? Kasi kung nasa mood sila for an impeachment, madali namang, there can be as many interpretations of the law as there are lawyers. So pwede naman din nilang ginawa yun on the last day kung talagang gusto nila ng impeachment. So what is the mood? Is there any appetite in the Senate for an impeachment? Ako kasi hindi ako nakatingin sa mood eh. Nakatingin ako sa obligation eh. How you understand the Constitution. And yun ang sinabi ng Constitution. Nagsenador ka pa. Yeah. Ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Yeah, but do you... Kasama na yun sa job description mo noong umpisa pa. But Pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. But that's just you, sir. Yung mga kasamahan mo ba, do they share your view? Hindi ko na yun, that's not my problem anymore. But that is what I believe should be the standard demanded by the people of senators. Ganun yun eh. Ganun yun eh. Tapos actually, although sinasabi natin na impeachment is a political process, pinag-isipan ko na rin actually sa dulo. At the end of the day, when you make your decision, then it is real. Ganun. So, Pero hindi ba, sir, correct me if I'm wrong, there is jurisprudence na kapag the rules of the legislature, the internal rules of the legislature, whether it's the Senate or the House, that's just a guide for you to exercise your powers because your power really is in the plenary and ultimately it's a numbers game. Hindi ba ganun yun? So kung babalik po tayo dun sa kung gusto na nakararami, edi may trial na tayo ngayon. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file. Hindi namin kasalanan yun. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Was filed. Wala kaming hand on yung timing na yun. Sa timing na yun, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So, tama yun. So, no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan dapat actionan na officially ng body. So, dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta nga siya, but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly my point. That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my point, ito sir. Ito ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's position? I'm not making that assumption, but posible, but I'm not making that assumption. So, ang maganda sigurong gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. If you were Senate President now, is that what you would have done? Mag-caucus muna. It's not the official meeting of the Senate as a court. But caucus muna. Dapat, kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka nga nagampanya na yung mga re-electionists, wala na sila rito sa building. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi isang tabi ang kampanya. Under the priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. So, in your case, sir, you're willing to sacrifice your campaign? Pero tignan mo nung nasa abroad ako nung nag-declare ng martial law si President Duterte. 5 hours pa lang ako dun sa bansang may official mission ako 5 hours pa lang. Balik.
part of the job description because we have to convene after nag-declare ng martial law. Ganun talaga. So sir, possible na kung hindi masunod yung sinasabi yung tamang point of view na dapat gawin ng Senate dito sa articles of impeachment against VP Sara, maaaring marami pang petition na ma-file sa Supreme Court. Pwede. Tsaka criticism. So anyway, we are really a political body. Talagang sanay na kami sa brickbats and sa criticism. Pero sayang, this is an unnecessary criticism against the Senate. Kasi ginagamit yung forthwith, hindi na sinusunod yung ang mandato ng Constitution. Susunod lang kami ron. Ang dami naming time eh. Pwede nga ngayong March eh. March. Pwede na mag-start sa March. Pero sir, ang tanong, kasi may 3 petition na ngayon sa SC. Isa for the immediate na pag-convene ng Senate as impeachment court. Yung dalawa, nananawagang i-TRO o pigilan itong impeachment trial kay VP Sara. Ang tanong, meron bang jurisdiction ang Korte Suprema sa ganitong impeachment issue? Kasi sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, parang hindi pwedeng i-touch ng Supreme Court yung ganitong... Hintayin natin yung ng decision ng Supreme Court. Pero meron pa kasing political question eh. Open pa rin yung concept ng political question. Although lumiit daw yun under the 1987 Constitution, nandun pa rin. So baka itong sitwasyon na to ay bagsak doon or pasok doon sa political question. Okay, ma'am. Ay, meron ka pa, RG? Sir, sinasabi po ninyo na pwedeng yung Senado magpatawag ng session by itself. Paano po yung magiging process nun, sir? How would it go about? Mag-convene kami. Tapos House, mga members of Congress, magre-report dun sa Batasang Pambansa. To do what? Iyang kinoconvene lang natin is the Senate to be an impeachment court. Therefore, ang aking logical conclusion, pwedeng gawin ng Senado yan na mag-isa. Hindi kailangan mag-convene din ng House at hindi kailangan ang Presidente pa ang magpatawag. Presidente ng Senado plus majority, of course, ang magpatawag. Sir, yung mga ganitong usapin po ba, makikita siya sa current impeachment rules ng Senate? Or this is kakaibang pangyayari po talaga? Ang makikita mo sa current impeachment rules ng Senate, itong hawak ko, resolution number 39, ay kung basahin mo yan, you do not get the impression that the Senate must be in session as a legislative body. Kung tutuusin, ano rule yun? May in-examine na namin ito. May rule 11 pa nga rito. Sir, yun approve under 19 Congress? The latest? Ito yung, ano to? The rules of impeachment? Sir, Ito ay yung dati ng rules of impeachment na ginamit na pwede pang gamitin. Okay, sir, impression, but is it categorically stated na kailangan naka legislative session or hindi? Hindi nga, kasi kung categorically... So it's just an interpretation, Hindi, sir. kung categorically stated na we must be in session as a legislative body, surrender ako. Hindi nga eh. Anong nakalagay, sir, specific? Wala, ito nga eh. Tignan mo ito, na rule... Yeah, but you can also interpret it the other way. Since wala nakalagay, it's really at the discretion of the majority. Precisely, but if you look at this Constitution, ganun din eh. There is no requirement that you must be in legislative session. So, Kaya tatanong, kung ganun ang position ng majority, tinatanong ko sila, saan nyo nakuha yan? Yung impression na yan. But the same question can also be asked of you. Saan yung kinuha yun? Kasi that's also just one interpretation. Precisely, ang kinuha ko yun sa obligasyon namin to the trial should forthwith proceed. So nothing is categorical. Kaya Either side, nothing is that's why we have this debate. Kaya kinukonvince nga natin yung ating mga kasama rito sa Senado, including the Senate President, na logical yung ating position. Logical, may legal basis. Tingnan na lang natin itong Rule 10, dito Rule 11, Rule 10. Ano nakalagay, sir? Nakasulat dito at 2 o'clock in the afternoon or at such other hour as the Senate may order of the day appointed for the trial of an impeachment, the legislative business of the Senate, if there be any, shall be suspended, etc. Kung basahin mo na lang yun pinapakita na kahit merong legislative business, priority si impeachment.
Kasi suspend mo ang legislative business mo Itigil kung mo. meron. So, Priority kung talaga. meron. So, ibig sabihin nun, pwedeng wala. Sa rules nyo yan. Correct. Sa rules. So, pwedeng wala. And then, kahit nga meron, isuspend mo eh. But, yeah, kaya nga, kung your rules can always be suspended with unanimous consent or majority numbers of the Senate. Right? The rules of the impeachment rules. Yeah. Oh, Or iba any to, rule iba of to, the- iba na to. Or any Impeachment internal rule rules. of the Senate. If the majority so decides, you can always suspend it, set it aside, even amend it. Amended, yeah. Pero as long as hindi pa amended, ano sundin yan namin? yung existing. Yung imagine na, mag-imagine kami na as if amended. Dito muna tayo sa wording of the existing, di ba? Kung how it is written, dito tayo. So all of this taken into consideration, ayaw nila gawin yan ng majority. So ibig sabihin, it stands to reason, ayaw nila na impeachment. Hindi ko pa masabing ayaw ng majority. Kasi Yeah, but how else do you explain why they do not share your view? Baka yung attention nila nga nasa iba. That's where we're now focusing on this matter. So, and then so that the Senate President can focus every senator's attention on this matter, magpatawag na siya ng caucus. Sir, do you intend to talk to SP about that? Yeah. Kakusapin niyo sa Ang SP? sabi ko sa SP, sulatan ko pa siya. Sulatan niyo ulit? Oo, sulatan ko ulit. Para siguradong in writing. Okay, ma'am. Follow Sir, up. isa lang po. Ng 11. Sige, yes. Apo. Sir, sabi lang po kasi ni SP na baka better na wag muna tayo mag-start kasi ang dami pang question sa SC. Baka mamaya raw po, nagsimula na kayo and then ma-invalidate yung mga gagawin ninyo dahil mag-desisyon on the contrary yung SC sa mga petitions po. Kaya masyado nang maingat yun. That's too cautious an approach. Maganda rin may cautious siya pero not too cautious na pagbasa mo ng Constitution and trial in the Senate shall forthwith proceed. Yung sabi. Yun ang sabi. So, you do not be too cautious na hindi mo sabihin, huwag na ingat tayo rito kasi baka ma-question tayo, huwag muna tayo mag-trial. Huwag muna sa July na natin i-trial. Sirang-sira ang meaning ng forthwith eh.